Hello mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my channel. Ngayon, ang ating topic ay yung sign of maturity. For me, kasi syempre may mga pinagdadaanan na tayo sa edad natin, marami na tayong napagdaanan sa buhay. So para sa akin ito yung sign of maturity, kasi meron namang matanda na pero immature pa din. Feeling ko nga immature pa din ako, charot lang. Tapos merong bata pa pero mature na mag-isip. Kaya para sa akin ito yung signs of maturity talaga. Para lang na klarong sign ng maturity para for me ha. Hindi para sa inyong lahat. For me. Number 1 ko na sign of maturity ay you realize your mental health matters way more than any relationship. Talaga lang naman. Yung mental health talaga natin ngayon ay talagang usong-uso. Talaga ang dami-dami ng magkakaproblema when it comes talaga sa mental health problems. So, dati naman, hindi naman walang ganyan naman, di ba? Walang mental health issue. Pero ngayon talagang lumalaganap din naman talaga. Kung ikaw ay isang mature, ma-realize mo yung mental health mo is mas importante sa kahit anumang relasyon. Relasyon sa kaibigan, relasyon sa magulang, relasyon sa jowa. Sana ay mas pahalagahan natin yung ating mental health kasi nakakaloka. Ang bilis niyang atakihin yung ng tao ngayon at maraming nagpapakamatay ng dahil sa mental health issue. Pangalawa kong sign of maturity ay you don't force your belief on people. Lagi yan. You understand not everyone thinks the same way you do. Totoo yun. Halimbawa may paniniwalaan kang bagay. Wag mong i-force doon sa taong kausap mo na eto kailangan mong gawin. Kasi dapat naiintindihan mo na magkaibang tao kayo. Na hindi parehas kayo ng iniisip. That's why na sign of maturity para sa akin is hindi mo kailangan i-force yung belief mo sa isang tao. Kailangan maintindihan mo talaga na hindi kayo parehas ng iniisip or hindi niya iniisip yung kaya ng pag-iisip mo. Ano ba? Paano bang mag-explain? Basta mas dali kasi mag-explain ng English. Charot lang. Tapos, ito yung pangatlong sign of maturity ko. You learn but never take advice from people who are not where you want to be in life. Kailangan mong matuto sa buhay at kailangan hindi ka humingi ng advice doon sa tao na ayaw mo namang maging kung sino ka, 'di ba? Kasi may mga halimbawa isa pala siyang doktor. At ikaw ay gusto mo maging sample lang to ha, gusto mo maging engineer. So paano ka makakuha ng advice sa gusto niyang ay doktor, siya ay gusto mong mag-engineer. So parang dapat ay alamin mo ang mga bagay-bagay na alamin mo at kilalanin mo yung tao na kung kailangan mong humingi ng mga advice na gusto mong mangyari sa buhay mo. Make sense ba? Ay nako. Ito yung pang-apat na sign of maturity para sa akin. You never force anyone to choose you. Ay, ganda nito. Instead, you let people do whatever pleases them. Totoo to, wag mong ipilit sa isang tao na piliin ka. Mahirap. parang aral na sa akin to. Tapos hayaan mo yung tao na kung ano ang makapag-please sa kanila. At huwag mong ipilit yung sarili or huwag mong iipilit na piliin kanila para yun yung ibig sabihin ng sign of maturity sa akin kasi yung ipinipilit mo yung sarili sa taong ayaw sa iyo, mga ganung level, maintindihan mo din yun. Mahirap talaga mag-explain ng Tagalog. Mas nakakaintindi ako ng English. Piling marunong. Eto, number 5 ko. Number 5 na ba tayo? Number 5 ko na sign of maturity. You understand no one owes you anything.
Dapat ganon. You play to win your own battle. Correct! O, di ba? Itindihan ba ninyo? Simple lang ang ibig sabihin ng salitang yan. Kailangan mo talagang ipanalo mo yung yung battle mo mag-isa. Yung hindi ka nakadepende sa iba. Yung kailangan mo pagtanggumpayan. Magtagumpay ka para sa sarili mo, magtagumpay ka dahil ginusto mo, hindi dahil para sa iba. Yun ang pagkakaintindi ko sa salitang ito. Number 6, you realize that you are not responsible for other people's happiness. You do you. Kanon. Dapat ma-realize mo sa buhay mo na hindi nakadepende sa iyo yung kaligayahan ng iba. Dapat na ganun kasi nasa sayo yung kaligayahan mo, 'di ba? 'Di ba ikaw ang namimili kung kanino ka magiging masaya. Kaya wag mong dapat ma-realize mo yun sa sarili mo na halimbawa yung mga pamilya mo, ganito, kaibigan mo, yung jowa mo, whatsoever, ay dapat maintindihan mo na hindi ka responsable sa kaligayahan nila. Bahala sila sa buhay ng kaligayahan nila. Ganun lang yun. Hindi mo responsable na pasayahin sila. Ganun. May ganung people. Pasayahin mo yung sarili mo para mas bongga. Eto pang number 7. Number 7 na ba tayo? You don't allow pain to destroy you. Totoo yan. Instead, you build strength from the pain. Totoo yan. Kung halimbawa nasaktan ka, huwag ka siyang magmukmok. Huwag mong hayaan yung sakit na yun ay masira yung buhay mo. Dapat doon ka nga kumuha ng hugot, kumuha ng lakas sa sakit na halimbawa ibinigay sa iyo ng jowa mo, ng pamilya mo, ng kaibigan mo. Doon ka kumuha ng lakas para umusad, para mag-move on, para magiging better ka sa buhay mo. Ayun, feeling ko lang ganun talaga. Minsan pinagtatawanan lang natin yung mga seryosong bagay. Pero ito yung pangwalong sign of maturity. You've mastered the art of taking action without waiting for the right time. Totoo yan! Kailangan talagang i-master mo yung gumawa ka agad ng paraan. Hindi yung paantay mo pang bukas, pagbubukas na natin, isa-isang linggo na, mga ganun, gawin mo na, gumawa ka na agad ng paraan, ng bonggang-bongga. Hindi ka pa nag-aantay ng kung sino-sinong mga darating at kung sino-sinong mga kinabukasan, mga ganun. Dapat gawin mo na ng paraan para maayos at masolusyonan niya yung kailangang i-master mo yun sa sarili mo para masolusyonan na yung problema mo. Makes sense? Number 9, you no longer stress about other people's opinion. Totoo yan. Yung iba kasi, nisi-stress talaga sa mga pinagsasabi ng ibang tao. Yung mga opinion ng ibang tao. Dapat hindi. Dapat hindi ka nisi-stress. Kung ikaw ay isang matured na tao na, hindi ka dapat nisi-stress sa pinagsasabi ng ganun, sa pinagsasabi ng as long as kilala mo yung sarili mo at as long as wala kang ginagawang masama sa buhay mo. So, hindi mo na kailangang alalahanin yung iba, ay opinion ni ganito, opinion ni inay, opinion ni itay, opinion ni kuya, opinion ni whatsoever. Ang importante, masaya ka. At tama ang ginagawa mo at alam mo, kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya, no. Huwag kang ma-stress sa opinion ng iba. Ito naman yung pang-sampung sign of maturity. You knowledge how much you don't know and learn from everyone and everything. So, kailangan matuto kang mag-acknowledge na sometimes wala din tayong alam. Sometimes hindi natin alam ang lahat. Matuto ka dapat sa isang tao or sa isang bagay, whatsoever, kasi hindi naman talaga natin alam ang lahat. Sa totoo lang, dapat huwag tayong magdunong-dunungan, huwag tayong paladesisyon. Ganon lang. Sign of maturity na yun for me. Number 11 sa aking sign of maturity. When you know the other
person is lying, ito, but you just smile and let it go. Ayun. Isang sign para sa akin na mabigat na ano ba tawag dito, na sign of maturity ay yung halimbawa, alam mong nagsisinungaling yung kausap mo or katabi mo whatsoever, huwag ka nang talaga ba? Ganun na mamatay, mga ganon. Dapat mag-smile ka lang. Yan yung sign of maturity, di ba? Dapat smile ka and let it go. Let it go. Let it go. Para walang argument. Kasi kung ikaw ay isang matured na tao, hindi mo kailangan, ay talaga ba, makikipag-anuhan lang. Eh, yung balay mo, may purpose naman yung pagsisinungaling na. Diba? Hindi natin alam. Kasi kaya wag tayong magbida-bida pala desisyon. Kung alam mong nagsisinungaling siya, ano ba yung kausap mo yung jowa mo, o kaya kaibigan mo, at alam mong nagsisinungaling siya, bilang ikaw ay isang matured na tao, smile lang and let it go. Bahala siya sa buhay niya. Problema niya na yun. Ganon. Tapos, number 12 ko, di ba? Ang number 12 na, you understand life is cool when nobody knows anything about you. Totoo yan. Huwag mo masyadong pinagsasabi yung ano mo sa buhay, ano tawag nito. Huwag mong masyadong pinagsasabi yung eksena mo sa buhay. Lalong-lalo na ngayon, usong-uso talaga. Feeling so blessed, feeling so happy, mga ganun tanong mga caption sa Facebook. So, para yung buhay mo ay masaya at walang nangingialam, di ba? Eh, dapat maintindihan mo sa sarili mo na di ka dapat masyadong mag-share para hindi ka pakialaman ng tao. Para cool lang life mo. Parang walang buhay ang ano nga tawag doon, sa kwarto ka lang. Walang issue sa buhay mo masyado kasi nga pag wala silang alam sa iyo, wala silang pag-uusapan. So, bawas-bawasan din yung pag-share kung ano ang nararamdaman mo ngayong araw or kung ano ang ginagawa mo ngayong araw. 'Di ba? Sign of maturity yan. Man yung number 13, importante to. You let people win arguments on purpose to conserve your mental health. Totoo yan. Huwag ka nang magkipag-argument kasi nakaka-trigger talaga ng ng pag-iisip yung makikipagtalo, basta iba kasi pag may nasasabi ng mga na nakikipag-argumento ka talaga lagi, yung mental health yung ang nasa sacrifice, kaya hayaan mo na sila. Sign of maturity yan. Hindi ibig sabihin loser ka. Para sa akin, sign of maturity. Hayaan mo na lang sila. Para lang maging peaceful yung utak mo at makonserve yung yung mental health mo. Number 14, you're forgiven your parents and love them for who they are. Isa to. Marami akong kakilala, marami akong hindi lang kakilala, marami akong na-experience din na ang grabe yung galit sa mga magulang. Galit na galit, hindi makamove on. Yung mga anak na galit sa magulang porque pinalo siya nung bata, whatsoever. Basta, alam mo, subukan yung magpatawad. Ako nga, based on sa experience ko, na-experience ko naman na makulit lang ako before, matigas ulo, pero one time, pinasok ako sa sako. Pero, na-realize ko na bakit kaya ako pinasok sa sako ng parents ko. Tapos, kasi sa sobrang kakulitan ko, sa sobrang epal ko, ganun ba? Bata ako eh. Pero ngayon, natutuhan kong na mag-forgive sa mga bagay at ibuhos mo na lang yung yung pagmamahal mo kung ano yung the way na pagdisiplina sa iyo ng mga magulang mo. Yun yung sign of maturity para sa akin, kasi hindi mo kailangang magtanim ng galit, puot, hinanakit sa mga magulang mo, kasi hindi naman nila yun gagawin sa iyo kung hindi naman wala ka namang kasalanan. Totoo yan, promise. Mahalin mo na lang kung ano sila. Yun ang pinaka-best
way na sign of maturity. Mahalin, forgiven your parents. At ito yung last ko. I think last ko to, ano ba to? Masyadong important. Pang 15. At kung ano, it has become 10 times easier to outgrow your lazy and unambitious friends. Ayokong itakel to. Minsan may mga kaibigan naman tayo na tamad. Na parang ayaw niyang mag-grow, na parang ayaw niyang yumaman. Hindi naman. May parang nakastuck lang, lazy and walang ambisyon sa buhay, mga ganon. Wala tayong magagawa dyan. It has become 10 times easier to outgrow nga your lazy and ambitious friend. And ambitious. Ano ba? An ambitious friend. Totoo yan. 10 times easier to outgrow talaga. Sana yun yung ano natin sa ano natin. Para yun nga, yung magiging sign yun ng maturity mo sa buhay. And hopefully may natutunan kayo sa akin ngayon uli sa aking content for today's video, at sana ay maging masaya lang tayo, at saka isipin mo na lang, matured na ba ako sa buhay or immature pa ba ako? Hindi naman ibig sabihin na immature ka ay hindi ka na hindi ka na bongga. Ibig sabihin na kailangan mo talaga maranasan din, matutunan din yung mga kailangan mong maranasan, yung mga bagay-bagay para masasabi mo ng matured ka na sa buhay. So far, yung 15 na sign of maturity ko na to, yun pa lang na experience ko. I don't know pa sa iba. Siyempre, may iba naman silang sign of maturity. But for me, ito, ang 15 clear sa aking puso at isipan na sign of maturity. There you go, guys. Maraming salamat, at sana ay may natutunan kayo sa aking content for today. Maraming salamat. Again, this is Gaisal Ortega. Paalam!